Baka nakakita ka na ng mga articles o blogs online telling you na wag nang gumamit ng AI sa paggawa ng content dahil madedetect ito. Kadalasan ito ay dahil marami sa mga content produced by artificial intelligence has the same sentence structure. Pero may AI na pwede mong gamitin para hindi mo na problemahin ito. And its name is Jasper. Jasper is different than other generative AI dahil meron itong Jasper brand voice. Ang Jasper brand voice is a feature in Jasper that allows you to create content na parang ikaw yung magsusulat. Ibig sabihin, no more AI-generated content na parang robotic. Yung Jasper brand voice ay game-changing at sa video na to, papakita ko sa'yo kung paano mo mapapaganda ang content gamit to. I will show you kung paano mag-define ng sarili mong Jasper brand voice by setting up voices in Jasper as well as setting up knowledge entries. Simulan na natin. Una, kailangan natin ng account sa Jasper. Kung wala ka pang account, may link kami sa ibaba para makapag-start ka ng free trial. Kapag kinlik mo ang link, dadalhin ka sa page na to. Pagdating mo dito, pwede mo nang i-click ang free trial. Pagka-click, hihingan ka ng email o pwede ka na mag-continue gamit ang Google. Once you enter your email, it's going to ask you to confirm your email address by entering the 6-digit number na na-send sa email mo. I-enter mo lang yan dito. Pagtapos mo, i-click lang ang continue. It's going to show you another page kung saan makikita mo ang pricing. May 3 plans ang Jasper: Business, Pro, at Creator. Meron kang option para sa monthly billing or yearly billing. Kung mag-yearly billing ka, makakatipid ka ng 20% sa plan mo. Kung magsisimula ka pa lang, okay na ang Creator plan. Ito ay $39 per month o per seat and includes 1 user seat at isang brand voice. Kasama rin dito ang access sa SEO mode, browser extension. At ang pinakasikat na plan ay ang Pro. Ang Pro plan ay $59 per month o per seat at kasama dito ang 6 seats, 3 brand voices, 10 knowledge assets, 3 instant campaigns, collaboration and user management, at access sa Jasper Art. Ang third plan ay ang business plan na kasama lahat ng features na to. Pero hindi mo na siguro kailangan to at okay na ang Pro at Creator plans. Ang Pro at Creator plans ay may 7-day free trial na pwede mong subukan. Sa video na to, gagamitin ko ay ang Pro plan. Gusto ko yung Pro plan kasi kasama na dito ang 10 knowledge assets at instant campaigns at sobrang dali para sa collaboration at user management. I also like to use Jasper Art kaya swak na sa akin to. Kapag nakalogin ka na sa Jasper, pwede kang pumunta sa dashboard. Now, ipapakita ko sa inyo kung paano i-set up ang iyong brand voice. Jasper bases its brand voice on 3 things: tono, style, and knowledge base. Isipin mo na ang tone ay parang elevator pitch para sa negosyo mo. Kung sinong target market mo, why your business exists, and how you're helping customers. Ang susunod ay ang style. Ang pag-establish ng tono ay makakatulong sa style ng pagsusulat ng brand mo. This includes verbiage, grammar, formality, and punctuation. Panghuli ay ang knowledge base. Gumagamit si Jasper ng knowledge base na ikaw ang magsisetup para sure na on topic ang lahat na generated content ng brand mo. Pwede kang magdagdag ng API feeds, URLs, o iba pang mga document to feed your knowledge base para palaging on topic si Jasper. Safe ang data mo sa Jasper dahil hindi ginagamit ni Jasper ang data mo para i-train ang AI model nito. Ngayon na alam mo na to, pwede na tayo mag-continue sa pag-setup ng Jasper brand voice sa dashboard. Sa kaliwa, makikita mo ang brand voice. I-click ang voice. Here, makikita mo ang mga voices. Kung wala ka pang voices, magiging empty to. Pwede kang mag-search ng mga voices na meron ka. Or if you want to add a new one, just click on Add Voice. Kapag na-click mo na ang Add Voice, this window will pop up and now it asks you what type of content you would like to give Jasper. Select mo yung nag-a-apply sa'yo. Ngayon, dito ang pinaka-cool na part. Pwede kang magdagdag ng text, mag-upload ng file, or enter a URL that Jasper will scan. I will go over each one of these. Una sa text, i-click mo to. Ngayon, hihingian ka ng pangalan para sa voice. May existing na akong isa, kaya gagawin ko tong number 2. Para sa brand text ko, pupunta ako sa website namin at ika-copy-paste ko to. Makikita mo dito, pwede hanggang 7,000 characters. May 289 characters ako ngayon, pero okay lang yon. Mas maraming characters na meron ka, mas makakaintindi si Jasper sa voice na gusto mo. Ngayon, i-click ko ang Create Voice. It's analyzing at dinedetect nito ang tone at yan na nga, my first website number 2. And then, click mo lang yung 3 dots dito, click ang edit, at ang cool lang talaga. You can see that it describes a voice. Kaya't balikan natin kung saan ko nakuha ang text and I'm going to read it out loud. Building websites can be hard. We make it easy with expert-led tutorials and resources for building your website. Mahalaga tong part na to because it shows our tone. Ready to build your first website but not sure where to start? You're in the right place.
At My First Website, we make the process simple, fun, and best of all, super affordable. Tignan natin kung ano ang naiisip ni Jasper tungkol sa tone o voice na to. Makikita natin na ang tone ay enthusiastic, encouraging, with a focus on simplifying complex tasks. Ito ay friendly and approachable, aiming to make the reader feel empowered and capable. Optimistic at energetic din ito, and creates a sense of excitement and possibility. Ngayon, ang last sentence of this paragraph, it's clear that the brand values accessibility, affordability, and user success, positioning itself as a helpful guide and customer's journey. Ngayon, pinapakita na ng second paragraph kung paano dapat nasusulat yung tone. Dapat tayong gumamit ng positive and uplifting na language na kumikilala sa reader sa isang inclusive na paraan. Dapat din tayong gumamit ng active voice to create a sense of immediacy and involvement and also highlight the ease and affordability of the company's offering. Palagi nating i-emphasize na narito kami para suportahan and guide you. Ngayon, kung sa tingin mo na hindi tama ang voice o you think na may kailangan baguhin, pwede mong baguhin to. Halimbawa, kung gusto mong gawing funny, pwede mong idagdag ang funny dito and then i-update ang voice. So now we've generated a voice by using a text, and now I'm going to show you kung paano mag-upload ng file. Kaya magdadagdag tayo ng isa pang voice by uploading a document. Pwedeng maglagay ka ng pangalan para dito. At kapag tapos na, i-click mo ang Upload a Document. Just to show you what's in this document, ito ay isang short paragraph describing My First Website. You can upload a .txt, .doc, .pdf, or .docx. Kapag tapos ka na, i-click mo ang Create Voice. At maghintay ka lang na i-analyze ni Jasper ang tone mo. Ngayon, tignan natin kung anong sinasabi nito. Makikita mo na halos kapareho to nung una kong ginawa. But the difference is in the second paragraph where it includes that it avoids unnecessary jargon or technical terms. Pero yung mga adjectives ay halos magkapareho tulad ng supportive, encouraging, at straightforward. Tulad ng sinabi ko kanina, kung sa tingin mo ay hindi tama to, pwede mong baguhin to at i-click ang Update Voice. Now, I will delete this first one at mag-a-add ako ng bagong voice. Ipapakita ko sa iyo kung paano magdagdag ng voice using a URL. Ang cool nito kasi pwede mong i-enter ang URL at isascan ni Jasper ang site. Kaya i-click ko ang URL, ipipaste ko to dito at papangalanan ko tong My First Website URL. Ngayon, ina-analyze na nito ang text at tinedetect ang tone. So, ayan na. I-click natin ang edit at makikita mong halos pareho ito sa mga naunang voices na ginawa natin na straightforward, supportive, at enthusiastic. There are some words that are different than the other voices we created, pero baka dahil nag-enter tayo ng URL na may mas maraming salita na ma-analyze ni Jasper. When training Jasper on your voice, pwede mong gamitin ang mga social media posts, emails, blogs, or anything that you feel describes your brand voice the best. Ngayon, I'm going to go over knowledge base on the side. Pwede kang pumunta sa brand voice at i-click ang knowledge base. Tandaan na ang knowledge base ay nag-iimbak ng mga facts tungkol sa iyong brand and can refer to when generating content. Pwede kang magdagdag ng kahit ano tulad ng iyong marketing website, your white papers, or your company's mission, values, or pillars. Maaari mo ring isamang information about sa product mo, competitor research, at iba pa. Isa talagang cool na feature ng Jasper ay pwede kang magdagdag ng content structure sa iyong knowledge base. Ibig sabihin, pwede mong ibigay ang documentation to show Jasper how you structure your content. Ipapakita ko sa inyo kung paano gawin to. I-click mo lang ang Add Knowledge. Tulad ng ginawa natin sa pag-create ng voices, we can add text, upload a file, or enter a URL. Magdadagdag ako ng text, papangalanan natin tong structure. Yung mga emails are always structured with a greeting, may specific number of sentences, and a specific closing. Blog posts use specific headers, have a targeted word count, or a specific number of body paragraphs, at iba pa. Pwede mo nang i-modify ito para maging specific. Halimbawa, pwede mong ilagay na ang emails ay nagsisimula sa Hi friends at my 4 to 8 sentences. Para sa blog post, I'm going to delete all of this and just make sure na may tiyak na bilang ang body paragraphs. So for the blog post, I will use 5 body paragraphs. Now that I'm done with that, pupunta ako sa tags at pwede kang pumili ng tag o gumawa ng bago. Itag ko lang ito. Ang mga tags ay makakatulong sa iyo na mas madaling mahanap ang mga knowledge base entries. Kaya ikiklik ko na ang Add to Knowledge Base. Para sa knowledge base ko, magdadagdag ako ng isa pang knowledge entry gamit ang URL. Para sa URL na to, pupunta ako sa myfirstwebsite.com at ikiklik ang FAQ section. Kakopy ko ang URL na yon at dadagdag ko dito. Ngayon, maglalagay ako ng pangalan, gagawin kong FAQ, My First Website. I'm going to click on company information at for the tags, i-add ko ito to my knowledge base. You can also upload a file. Halimbawa kung gusto mo mag-upload ng mission statement o anumang resources that describes what your business is about, you can go ahead at gawin yan dito.
Tulad sa voice, sa knowledge base, pwede kang magdagdag ng knowledge gamit ang text, mag-upload ng file, o mag-enter ng URL. Para sa akin, nag-enter ako ng text at meron ding URL para sa knowledge base ko. Kapag nadagdag mo na ang mga voices at knowledge, pwede mo na itong ma-access at gumawa ng mga documents o campaigns gamit si Jasper. Ayan na, nakasetup na ang Jasper Voice para gamitin sa pag-generate ng content para sa iyong brand o website. Kung gagamitin mo yung link namin sa baba, makakatanggap kami ng konting referral fee na wala namang gastos para sa'yo. It will help our channel na gumawa ng free videos like this. Kung gagamitin mo ang link namin, thank you so much in advance and we really appreciate all of you. If you guys want to create your own website pero hindi nyo alam kung saan magsisimula, we also have a link for that below where we will help you to start up your website. Sana nag-enjoy kayo and thank you so much for watching. Kita-kits sa susunod na video!